Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito na po pala yung kalagayan ng pinya ko sa ngayon. Kung napanood niyo po yung nakaraan ko pong video na nabanggit ko po doon kung kailan ako magpapabunga at yung harvest, ay hindi ko po nagawa kasi pabago-bago po yung panahon, lagi pong umuulan kaya hindi po kami makapag-apply ng pang-spray sa pagpatay ng damo at di rin po makalagay ng fertilizer. So dahil po late na siya, ang ginawa ko na lang po dyan ay nag-spray po ako sa damo July. Tapos after po 15 days, naglagay po ako ng fertilizer. Another 20 days po, pabunga na po ako. So ito na po yung pagpapabunga ko sa ngayon. Pangalawang araw. Ngayon po ay August 10, 2024. Ang target ko pong harvest nito ay December. Pero kung halimbawa po ay mag-a-apply pa rin ng Berylix para sa bunga ng pinya, so aabutin po ito ng mga first week ng January. So ganyan po yung sa mga hindi po nakakaalam, ganyan po yung pagpapabunga ng pinya. Kasi ito po yung mas mabilis na proseso. Nilalagyan po yung talbusan ng pinya ng gamot para sila po ay mabunga. Mayroon din pong ibang ginagamit sa pagpapabunga ng pinya, yung kalburo nilalagay po sa talbusan ng pinya, pero matagal pong gawin yon, maraming proseso. Ito po yung mabilisan. Basta ang isang sumpit mo po niyan, dapat estimate mo po siya na isang takip ng buti ng coke. Dapat isang puno po doon ang mailagay mo sa talbusan ng pinya. So kahit po mag-ulan, wag lang po yung talagang sobrang lakas, okay lang na magpabunga ka kasi hindi naman po naalis dyan yung gamot sa pinakang talbos ng pinya. Papakita ko po dito kung paano po lilinisan yung pinya kasi ito po talaga madamo pa po siya kung napapansin nyo. Pinagsabay-sabay ko na po kasi late na talaga. Yan, ito naman po yung mga natanggalan na ng damo. Ayan, kung napapansin nyo po yung ibabaw ng pinya ay may mga damo na tinanggal. Yan lang po yan na ilalagay kasi pagka nilagay pa po yan sa tabi, marurugado po masyado yung pinya. Pinagsabay-sabay ko na po pagkatapos po magpabunga after 10 days. Yan po, pinag-alisan na po siya ng mga damo. Ayun po yung sa baba, tapos na po siya. Papunta na po dito sa kabilang gilid. Mas maganda po kasi na paglabas nung bulaklak ng pinya ay malinis na yung pinyahan mo. Kasi hindi po pwede na kung kailan may bulaklak na yung pinya ay saka ka palang maglilinis. Kasi nakaka-apekto po yun dun sa bulaklak ng pinya. Saka mas maganda rin po kumuha ng suhi na malinis yung pagkukuhaan kasi hindi ka mahihirapan after po mag harvest ng pinya. Kasi after mo maka-harvest ng pinya, mga after 6 months pwede ka na pong magkuha ng suhi. So ito pong linis na ito, hanggang magkuha na po ito ng suhi ay malinis po siya. So ito naman po yung tinatanggalan ng damo. Ayan, kung napapansin nyo po, ayan yung damo. Yan, napakahirap po maglinis sa ganitong pinyahan kasi kung manipis po yung suot mo ay talagang tatagusin ng tinik ng pinya. Kasi kung napapansin nyo po yan, hanggang kilikili ko po yung dahon ng pinya. So hindi pa po yan gaanong mataas yung pinya na yan kasi medyo na abala yung pagtaas nila dahil naunahan sila ng damo. Ayan, kung kumpara po doon sa iba na dinaanan natin ng video kanina ay medyo mababa po itong pinyang ito. Pero kung napapansin nyo po, hanggang kilikili ko po yung pinakang dulo ng pinya. Dapat po ang paglilinis sa ganitong pinya na, huwag po kayong maglilinis ng maulan. Tapos huwag nyo pong satsatin masyado yung
damo na magalaw po yung mga ugat ng pinya, dapat po ay ang tawag po sa ganito na paglilinis dito ay hapyaw lang, yung parang yung mga nasa ibabaw lang na damo yung tatanggalin mo para hindi po na puputulan ng ugat yung pinya, kasi may posibilidad po na magkulay pula po yung dahon ng pinya. So mahirapan na po mag-recover, lalo ganito po ay na-spray na po ito ng pangpabunga. Ito pong mga damong ito po yung tira na hindi po namatay ng pag-spray sa damo, kasi may mga hindi po talaga namamatay kaagad ng spray. Mayroon pong natitira talaga na yung iba hindi po namamatay. Ito po kasi sa sobrang kapal niya, yung iba po ay hindi na namatay. So kung uulitin ko pa po ng spray, matagal po yan bago mamatay. Mahintay pa po ng mga 18 days bago mo makita na nagpatay na yung damo. Kaya ang ginawa ko po, dahil inispray ko na nga po siya ng pangpabunga, ay dapat makaginhawa na yung pinya. Kaya ang ginawa ko po ay inalis ko na lang yung mga natirang damo, hindi ko na po inispray. So ganyan po yung pag-aalis ng damo. Dapat naka-jacket ka, naka-double ka ng pantalon, naka-guantes, at dapat din po ay mayroon kang salamin para hindi po aksidenteng masundot yung mata mo ng dulo ng dahon ng pinya. Ito po yung epekto ng nadadamuhan yung pinya. Ayan, kung napapansin nyo po yung tinatanggalan ng damo, medyo mababa po dito po sa natutukan ng camera. Ito medyo mababa po yung nadamuhan, kasi nga po hindi nakaangat masyado yung pinya dahil naunahan sila ng damo. Kaya dapat i-maintain po nating malinis yung pinya para maganda po yung tubo. Siyempre maganda rin po yung bunga. Ayan, kung napapansin nyo po, itong pinya na ito na hindi ganong madamo, mataas po siya kumpara doon sa tinatanggalan ng damo. Ayan, after naman pong malinisan at matapos lahat yung tinanggal na damo, ayan, ito na po yung itsura nya. Yan naman pong mga nakaibabaw dyan na damo, bago naman po maglaki yung bunga, bulok na siya. So okay lang po yan na ilagay dyan, basta wag naman po gaanong makapal. So ito po ay lalabas po, ang bulaklak nito ay September 25. Bibidyo po tayo ulit pagka naglabas na yung bulaklak. Ang target date po ng target month po na harvest nito ay December. Pero po kung halimbawa po ay gagamit pa po ako ng Berrylix, lalampas pa po ito ng December, kasi yung Berrylix po, yun po yung pangpalaki ng bunga ng pinya. Kaso po mag-i-extend pa po yung buwan para sa pag-harvest nun. Tsaka another expenses din po yung ganun. Pero kung halimbawa po ay talagang maliliit po yung bunga ng pinya mo, so kailangan mo pong gumamit ng Berrylix para mai-recover mo po na hindi ka po malugi. Kasi kung hindi ka po gagamit ng Berrylix, mas malulugi ka po, kasi yung pinya mo po, unang-una hindi po siya bubuka yung mga mata niya. Pagka nagamit ka naman po ng Berrylix, kahit another expenses po, medyo lalamang ka pa rin po doon sa hindi nagamit ng Berrylix. Kung halimbawa po ay maliliit yung pinya, pero kung halimbawa naman po ay malalaki yung pinya, so hindi mo na po kailangan magdagdag pa ng expenses. Ito po pala yung pinaka gitna ng pinya ko. Ito. Ngayon titingnan natin kung makikita lahat yung magkabila ang gilid. Ayan, hindi po siya matanaw yung kabilang gilid, kasi naka-elevate po talaga yung lupa sa may mataas na parte, may pababa.
So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.